Karamihan sa atin nilang nangarap magkaroon ng pinakamagandang klase ng SUV, gaya na lamang ng Land Cruiser, Nissan Patrol, Fortuner, Ford Everest at marami pa. Kaya naman sa video na ito tatalakayin din natin ang pinakabagong sasakyan na dumating sa Pilipinas, na siguro ay masasabi mong pinakamalakas na yata ng SUV na makikilala mo sa pagkakataong ito. Tinaguri ang Hyper, most powerful na SUV ngayon dahil sa kakayahan nitong maglabas ng hanggang sa 1,000 horsepower na kapasidad. Bukod pa riyan ang kabuuang high-tech performance, mga makabagong specs and features na mag-i-stand out sa marami ay aalamin natin kasama ang kabuuang presyo nito. Pero bago rin syempre, kung bago ka lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan po balik yung subscribe button at notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isang mala-armored car na SUV ang kararating lamang sa Pilipinas na tinatayang magbibigay ng napakalakas na performance. Ito ay isang pang-off-road na SUV na ginawa para sa kahit anong klase man ng kalsada. Ang Dongfeng M-Hero 917 ay isang mid-size luxury SUV na unang ipinakilala noong August 2022 pa. Bilang bahagi ng bagong sub-brand ng Dongfeng, ito ang bagong pinakamalakas na sasakyan ng brand na inilabas sa merkado. Nilagyan ang M-Hero 917 ng bagong M-Tech platform na idinisenyo upang magbigay ng mataas na pagganap at kakayahang mag-off-road sa kahit saan mang kagubatan, mabubundok o sa masusukal na lugar. Ang kabuuang sukat nitong sasakyan ay nakatutulong rin para magbigay ng malawak na interior sa 7 hanggang sa 8 pasahero nito kasama ng mga bagahe. Ang haba nito ay nasa 4,987 mm at lapad na 2,080 mm. May taas na 1,935 mm at wheelbase size na 2,950 mm. Tumitimbang itong sasakyan ng 3,130 to 3,290 kg. Pagdating sa panlabas na disenyo, ang harap nito ay nilagyan ng polygonal honeycomb grille na may trapezoidal na hugis na may kasamang mga X-shaped LED DRLs na nagbibigay ng matalim at modernong itsura. Samantalang ang hood panel ay makapal at matibay na may mga air vents para sa tamang ventilasyon. Binubuo rin ang buong bahagi ng katawan nitong modelo ng malalapad at matitibay na fenders na may military style na disenyo. Habang ang side ladder racks nito ay ginagamit para sa pag-akyat at pagbaba, pati na rin bilang storage para sa mga kagamitan. Kasama mga tool mounts nito tulad ng palakol, may kasamang pala, jerry can at fire extinguisher na nakamount sa gilid at likod ng sasakyan bilang bahagi ng pagiging compact, complete equipment ng sasakyan para sa kahit saan mang paggagamitan nito. Habang ang likurang bahagi ng disenyo, gaya ng mga taillights nito na naka-X-shape rin na nagbibigay ng matibay na aura, na may kasama ring spare tire rack, malaki at matibay na may kakayahang magdala ng spare tire sa likod. Habang ang rear bumper ay matibay din at may kasamang tow hook na may kapasidad na 2.5 tonelada. Habang ang taas na bubong ay may mga roof rack. May roof expansion platform para sa dagdag na storage o talian ng mga gamit. Ngayon, kung tatanungin naman kung saan gawa itong modelo, mahigit sa 20% na panlabas na bahagi nito ay gawa sa carbon fiber. Ang front and rear bumper naman nito ay gawa sa metal para mas matibay at matigas na unang susuporta sa mga kolisyon o banggaan na magaganap. Well, pagdating naman sa interior specs and features nito, ilagyan nitong bagong SUV na M-Hero 917 ng mga Nappa leather at suede upholstery seats na electronically adjustable pa. Yung tipong pipindutin mo na lang at kusa na mag-a-adjust sa mga posisyon na ninanais mo. Ang mga upuan nito ay nilagyan din ng mga massage function para relax at komportable ang pagsakay kahit sa mga mahahabang biyahe. At mayroon na rin memory function para sa upuan ng driver at pasahero. May mga armrests na rin ito sa harap at likuran para sa dagdag na kaginhawaan at mga bottle and cup holders. Pagdating naman sa harapan ng dashboard panel, ay may central control screen na may sukat na 15.6-inch touch LCD screen na magbibigay ng sapat na control para sa mga features nito sa loob at kasama na rin ang entertainment nito. Nilagyan din ng passenger seat sa likuran ng entertainment screen na 12.3-inch naman ang sukat at detached screen na rin. Habang ang instrument cluster o digital meter panel gauge ay may 12.3-inch na sukat na rin at full LCD display na. Ngunit hindi pa natatapos dyan dahil ang mga rear seats o mga pasahero nito ay may sarili ring LCD screen na may sukat na 8-inch display para sa mga pasahero sa likod. Well, sa sobrang high-tech nitong sasakyan, ang interior features ay makokontrol sa pamamagitan ng voice recognition na para sa multimedia, navigation at air conditioning.
Yung tipong magsasalita ka na lang kung gusto mong buksan o ilipat, sama ang sounds, lakas ng aircon system at iba pang mga function. Nilagyan din ito ng mga wireless connectivity features gaya ng Bluetooth, Apple CarPlay at Android Auto connectivity. Kasama ang 5GB connectivity at Wi-Fi hotspot. Isang mobile application na kung saan pwede mo ring ilagay sa iyong cellphone upang kahit wala ka sa loob nitong sasakyan ay makokontrol mo rin ang iba't ibang function. Pagdating naman sa sound system at ambient features nito, meron itong 16 na speaker na Dyna Audio brand at may mga air purifier pa sa aircon system para siguraduhing malinis ang mga hangin na pumapasok sa loob nito. Nilagyan din ito ng negative ion generator at car fragrance diffuser. Well, kung tatanungin ko para saan ang mga features na ito, tinutulungan itong alisin ang alikabok, pollen, usok at iba pang mga air pollutants. Lumalaban din ito sa mga bakterya at allergy. Nakatutulong sa pag-neutralize ng airborne bacteria at viruses. Ganyang kalupit ang ventilation ng bagong modelong ito, na kung saan maging ang hangin na nilalanghap natin sa loob ay siguradong malinis at may kalidad. Meron itong 2-zone automatic climate control, rear AC outlets at temperature zone control. Kasama pa sa bahagi ng pagiging convenient at komportable nitong sasakyan ang pagkakaroon nito ng maraming USB port socket sa kanya-kanyang row seats. Nilagyan ng Type-C port sa harap at likuran na may kasama pang 220 hanggang sa 230 volt power supply at wireless charging pad sa harap. Maging ang rear luggage compartment base storage nito ay mayroon ring 12 volt power interface na pwedeng pagsaksakan ng mga gadget, ilang mga appliances at iba pang mga accessories. Mapunta naman tayo sa ilang mga partikular na safety features nito at kasama ang mga moderno at advanced na safety features din nito. Itong bagong Dongfeng M Hero 917 ay nilagyan ng parking sensors na may kasamang 360-degree camera system at ultrasonic radars. Ito ay may 4 o higit pang kamera na nakakalat sa buong paligid ng sasakyan na nagbibigay ng buong bird's eye view o top-down view habang nakapark o umaatras. Kaya mas madali ang parallel o tight parking. Maiiwasan rin mabangga ang mga mabababang obstacle gaya ng gutter, bato, bata, aso at iba pa. Sa tulong din ng ultrasonic radars ay napaka-advanced na ng parking features mo dahil bibigyan ka rin nito ng sign sa pamamagitan ng pagtunog ng warning sa oras na may malapit ka ng mabangga o maatrasan na anumang bagay. Bukod pa dyan, itong Dongfeng M Hero 917 ay may kasama rin anti-lock braking system o ABS. Pinipigilan ng pag-lock ng mga gulong sa matinding preno. Sinamahan din ito ng brake assist o BA na nagbibigay ng karagdagang lakas ng preno sa oras ng emergency. May kasama rin itong traction control system o TCS. Tinutulungan itong sasakyan na magkaroon ng sapat na traksyon sa madulas na kalsada o mababato. Higit sa lahat, ang makatutulong sa matinding stability nito ay ang tinatawag na Electronic Stability Control System o ESC. Tinutulungan itong sasakyan na manatili sa tamang direksyon sa pamamagitan ng otomatikong pag-aayos ng preno at lakas ng makina o pag-ikot ng gulong. Kaya kahit maidaan mo sa mga biglang pakurbadang kalsada na may madudulas na klase ng sementado ay hindi ito mawawala sa balanse o magpapaikot-ikot sa lugar na yon. May kasama rin itong Lane Keeping Assist o LKA na nagbibigay naman ng tulong upang manatili ang sasakyan sa gitna ng linya ng kalsada. Kasamang Adaptive Cruise Control System nito o ACC na automatic na ina-adjust ang bilis ng sasakyan upang mapanatili ang ligtas na distansya mula sa kasunod na sasakyan sa harap at likod, na hindi rin nawalan ng Blind Spot Monitoring System o BSM na nagbibigay babala kapag may sasakyan na biglang bubulaga sa gilid mo, darating na lang sa unahan mo sa pamamagitan ng salamin na may nakasamang sign na lumalabas para bigyan tayo ng babala. Syempre hindi rin nawala sa modelong ito ang Rear Cross Traffic Alert o RCTA. Nagbibigay babala sa mga paparating na sasakyan mula sa likod habang umaatras. Ang Tire Pressure Monitoring System features naman ito ay nagbibigay impormasyon kung mababa na ang hangin sa mga gulong nito bago man patakbuhin ng napakabilis. Marami rin itong airbag sa loob para mas maprotektahan ang lahat ng pasahero, kabilang ng driver. May mga side curtain airbags, meron din sa mga tuhod ng driver at iba't ibang bahagi pa ng loob nito. Meron itong side impact airbags na nagbibigay proteksyon sa mga gilid ng katawan ng pasahero. Sinamahan ito ng ISO fixed child seat anchors na nagbibigay ng ligtas na pagkakabit ng mga upuan ng pang-ata. Meron din seatbelt reminder na nagwa-warning kung may mga pasahero na hindi naka-seatbelt.
Sinamahan din ito ng pedestrian protection na nagbabawas ng pinsala sa mga tumatawid na pedestrian, yung bigla na lang hihinto kapag may biglang tumawid sa kalsada. Sinamahan din ito ng traffic sign recognition na nagde-detect at nagpapakita ng mga traffic signs sa instrument cluster. Kasamang fatigue driver alert na nag-a-alerto kapag napansin ang pagkapagod ng driver o pagkaantok. Nakusa rin itong hihinto kapag na-sense ng sistema nito na hindi na kaya ng driver magmaneho. Meron din itong night vision system na nagpapakita ng mga obstacles sa madidilim na kondisyon, at ang roadside assistance call na nagbibigay direktang koneksyon sa emergency service. Kung sakaling may mangyaring di ka nais-nais o mawalan ka man ng malay sa daan, ay maaalertuhan pa rin ang mga rescuer upang mas madali kang matrace kung nasaan ka man. Meron itong hill start assist at hill descent control na otomatikong nakokontrol ang bilis habang bumababa o umaakyat sa matatarik na daanan. Meron din itong wading sensor system na nag-a-alerto kapag ang sasakyan ay lumalampas na sa ligtas na wading depth, o yung tipong isusuong mo sa mga matataas na katubigan o mga ilog. Ito ay nililimitahan sa pamamagitan ng sensor na nag-a-alerto kung kaya o hindi na kaya ang taas ng tubig nitong sasakyan. Meron din itong crowd control na nagbibigay ng mababang kontroladong bilis para sa mga off-road driving. Kasamang differential lock nito na nagbibigay ng pantay na power sa mga gulong para sa mas mahusay na traksyon sa mga off-road conditions. Kung pag-uusapan naman ng pagiging durable, reliable at pagiging matibay nito na klase, itong bagong SUV ay nilagyan ng body-on-frame construction, matibay at angkop para sa mga off-road applications. May mas mataas na torsion rigidity at protection laban sa mga impact. Ang front and rear suspensions nito ay parehong naka-double wishbone independent suspensions. Ang mga shock absorbers ay may air suspensions na may 150mm stroke na nagbibigay daan sa adjustable ride height at damping hardness para sa iba't ibang driving condition. So matotal, ang off-road ability nitong modelo ay hindi matatalo ng ilan sa mga brand competitor nito. Dahil bukod pa dyan, sinamahan na rin ito ng integral active steering, nagbibigay ng mas mahusay na maneuverability sa mas mababang bilis o sa mga off-road na pagmamaneho. Sinamahan pa ito ng adaptive headlights na automatic na naa-adjust ang direksyon batay sa steering wheel position. Naka-keyless entry and start na rin ito na nagbibigay na mas maginhawang pagpasok, at meron itong remote start function na kung saan pwede mong mapagana ang makina nito o may start ang engine sa pamamagitan lamang ng pagpindot ng remote nito kahit nasa labas ka ng sasakyan. Ang mga gulong nito ay nakadesenyo na para sa mga off-road condition na may kabuuang sukat na 275 by 65 R20 na sinamahan ng makakapit na preno gaya ng front and rear na naka-ventilated disc brakes na naklase. Well, kung pag-uusapan naman ang engine specs at capability nito, itong bagong Dongfeng M Hero 917 ay isang powerful na hybrid SUV. Dalawang klaseng makinang nagpapagana sa modelong ito. Isang engine na gumagamit ng natural gas na may kabuuang displacement na 1.5 liters o 1,476 cm na may turbocharged intercooled pangkasama at gumagawa ng maximum output na 197 horsepower. Samantalang isang klase naman na nagpapagana dito ay ang electric motors na gumagawa ng total horsepower na 816, na kung pagsasamahin ang 197 ng natural engine at electric motors, ito ay aabot sa mahigit 1,000 horsepower na capacity. May maximum torque naman ito na nagagawa na umaabot sa 1,050 Nm. Meron itong permanent magnet synchronous motor na nagsisilbing generator nito upang kusang mag-charge ang baterya sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng gulong at pagpipreno nito. Nagbibigay ng mas malakas na enerhiya sa pamamagitan ng elektrisidad. Ang battery type din na ikinabit dito para sa hybrid system nito ay isang ternary lithium battery pack na may capacity na 65.8 kWh. Mabilis rin ang charge ng battery nito. Dahil wala pang isang oras ay maaari nang itong ma-full charge. Meron itong 2-speed automatic transmission type at driving mode na electric 4-wheel drive. Gumagawa ito ng 0 to 100 km/h accelerations sa loob ng 6.76 seconds, o katumbas yan ng maximum speed na nagagawa nito na umaabot ng 191 km/h. Kung gamit ang dekuryenteng pagpapatakbo,
ito ay umaabot sa 200 kilometro bago tuluyang maubos ang enerhiya ng battery. Samantalang kung ang gasolina naman ang gagamitin, ito ay may fuel consumption rate na umaabot ng 14 km per liter. May fuel tank capacity itong SUV na 84 liters at ground clearance size na 257 mm. Itong bagong Dongfeng M-Hero 917 ay sinubukan at tinest drive na sa Europa at sa iba't ibang bansa upang mas masuri pa ang kakayahan nitong sasakyan sa iba't ibang kondisyon ng kalsada at klima. Kaya kung titingnan natin sa actual video guys, ang tibay, tatag at tigas ng sasakyan na ito ay talagang nasubukan. Nilabas ito noong August 2022 bilang isang concept model pa lamang at nagsimula na ang produksyon nitong modelo noong Abril 5, 2023. Inilabas na ito sa merkado ng Pilipinas ngayong taon lamang mula sa Chinese car manufacturer, ang Dongfeng Automaker. Nagkakahalaga ito sa estimated price mula sa 5,500,000 pesos hanggang sa 7 million pesos kung sakaling opisyal nang ibibenta ito sa merkado ng Pilipinas. Isang bagong angkop na modelo sa lahat ng iyong lakad na may panibagong update na naman na inilabas. Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng Japanese automaker na patuloy pa rin ginagawa magpahanggang ngayon. Dala nito ang makasaysayang lahi ng pinakaunang modelo nito na ginawa pa noong 50s na nagbigay sa Land Cruiser ng magandang reputasyon bilang isang subok na full-size SUV sa maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng anumang klase ng kalsada na dadaanan. Marami nang binago mula sa pinakaunang bersyon hanggang sa kasalukuyan ngayon na kung saan ang maalamat na off-roader ay patuloy nang lumalago at tumatatag sa pagiging compact full-size SUV. At ngayong taon, itong Land Cruiser ay mas magiging popular palalo sa marami dahil sa pinakabagong pag-re-update na naman ngayon ng brand sa modelong ito ay sobrang mas magugustuhan mo pa talaga. Sapagkat binigyang daan ng 2025 Land Cruiser na magalugad ang mga lugar sa mundo na hindi madalas napupuntahan dahil sa hirap pasukin ng kahit anong sasakyan at medyo malayo sa nakasanayang daanan. Ang bagong Land Cruiser na ata ang mapagkakatiwalaan mo dyan. Dala nito ngayon ng pinatatag na kumpiyansa sa modernong anyo, gaya ng makantong hugis na may matapang na disenyo at isang black Toyota Heritage front grille, square side mirror at athletic fender flare. Ang rig na ito ay handa na para sa kahit saang pakikipagsapalaran. Ito man ay mahirap na trail o masusukal na urban jungle. Inilabas ang Toyota Land Cruiser 2025 sa dalawang klaseng variant na pagpipilian. Pagdating sa exterior, ang bagong Land Cruiser ay mayroong mga built-in mudguards, black door handles na makikita. Pero ang harapang bahagi ng parehong variant nito ay magkaiba. Dahil ang standard na variant nito ay mayroong heritage-inspired circular LED headlamp, samantala ang mas mahal na variant naman ay may rectangular shape LED headlamp. Marami ring pagkakaiba sa mga specs and features ng dalawang ito. Pero para mas kumpleto ay babanggitin na rin natin lahat na meron sa mga modelong ito. Nakakuha ang bagong Land Cruiser ng isang integrated LED daytime running light na nagpapalakas ng visibility nito sa araw. Ang signature na disenyo sa likuran ay sinamahan ng bagong hugis ng tail lamp na may kasamang Land Cruiser badge. Automatic ding nagbubukas ang tailgate nito para sa madali ang access lalo na kung may mga ilalagay kang gamit. Pero meron pang special sa features nito, ang jump protection, na kung saan ay pwede mong buksan ang mismong bintana lang nito o yung mismong salamin lang. Sa puntong ito ay pwede mong i-minimize ang space lalo na kung maliit lang naman ang mga ikakarga mo. Nilagyan pa ito ng mga rain sensing wiper na kusa namang gumagalaw kapag ang windshield ay natalsikan ng tubig o nabasa. Ang smart key remote nito ay nakokontrol ang pagbukas ng mga pintuan sa driver, passenger at ang tailgate, na kung saan ito rin ang ginagamit para makapag-operate ang engine kapag pinipindot na ang push starting. Ang iba pang bahagi na makikita mo sa external nito ay ang pagkakaroon din nito ng front LED fog lamp, roof rails, mga skid plate na undercover ng engine at transmission case na protection din sa mga putik
at bato na ma-encounter sa oras na maidaan sa mga terrain. Nilagyan din ito ng mga off-road ready tires na malalaki na may kabuuang sukat na 18-inch na magbibigay dito ng mahusay na stability power at mas makapit. Pagdating naman sa interior ay maingat na idinisenyo ang bawat paligid ng loob nitong modelo. Nilagyan ng bago at komportableng mga upuan na naka-leather seat cover na sinamahan ng 2400 AC inverter na may 3-zone automatic front and rear climate control at may another push button control sa second row seats. Individual temperature settings para sa driver at passenger at ng iba pang mga pasahero sa likuran para ma-meet ang kanya-kanyang preference pagdating sa aircon temperature. Nilagyan din ang loob ng bagong Toyota Land Cruiser ng 6 na USB port socket para sa charger at isang wireless charging pad para sa driver. Ang nagbibigay buhay sa loob ng Land Cruiser ay ang 12.3-inch Toyota Audio Multimedia Touchscreen na may kasama pang 14 na speaker, audio system na premium JBL, mga wireless connectivity gaya ng Android Auto, Bluetooth connectivity at Apple CarPlay compatibility features. Itong bagong Land Cruiser ay nakakuha pa ng maraming convenient features para mas komportable palalo ang pagsakay. Gaya na lamang ng 12 lagayan ng baso at mga bottle drinks. Nilagyan din ito ng 12.3-inch digital gauge cluster na makikita ang selectable gauge display screen at fuel economy, maging ang driver assist, vehicle information at ang driving mode selectors. Ang isa sa mga highlights pa nitong bagong Land Cruiser ay ang pagkakaroon ngayon ng heads-up display para manatiling nakapokus ang tingin ng driver sa unahan ng windscreen na kung saan doon na rin makikita ang mga impormasyon sa pagmamaneho. Pagdating sa engine, ang nagpapagana naman dito sa bagong Land Cruiser ay ang turbocharged 2.4 liter na may 4-cylinder na sinamahan pa ng iForce Max hybrid system at nakakonek sa isang 8-speed automatic transmission para makapag-generate ng mas malakas na maximum output na 326 horsepower at 460 Nm ng torque. Ang Land Cruiser ay gumagamit pa rin ng full-time 4-wheel drive system na nagbibigay ng parehong lakas sa harap at likurang mga gulong nito upang mas mapabuti ang traksyon at katatagan sa iba't ibang klase ng kalsada na tumutulong din para mas makontrol ng maayos ang pagmamaneho during trail. Nadinagdagan ng 3 klaseng driving mode system gaya ng Sports Mode, Eco Mode at Normal Mode na may top speed na 170 km/h. Itong bagong Toyota Land Cruiser ay nakakuha rin ng mas magandang fuel economy. Sa tulong ng iForce Max hybrid system sa engine ay kaya nitong maging matipid sa fuel na may fuel consumption rate na 14 km/l at fuel tank capacity na 68 liters. Bibigyan ka rin nito ng malawak na interior space gamit ang mas malaking sukat nito kumpara sa ilang mga SUV. Ang sukat ng haba kasi ng Land Cruiser ay nasa 4,980mm, may lapad na 1,980mm at ang taas nito ay nasa 1,950mm. May ground clearance size itong bagong Land Cruiser na 235mm at tumitimbang ng hanggang sa 2,431 kg. Ang Toyota Land Cruiser ay nilagyan din ng bagong Toyota Safety Sense Suits 3.0 para magbigay ng maayos at mas ligtas na biyahe sa araw-araw na pinapangunahan ng pre-collision system na may pedestrian detection. Ang safety features na ito ay iniiwasang makabangga ng mga biglaang humihintong sasakyan sa unahan at ng mga biglang tumatawid na pedestrian. Nilagyan din ito ng makabagong full speed range dynamic radar cruise control na nag-a-adjust ng bilis ng sasakyan kung kinakailangang pabagalin para ma-maintain ang distance nito sa mga kasunod na sasakyan sa unahan. Kusa rin nag-a-apply ng brake o full stop once na bigla namang huminto ang sasakyan sa harapan ng biglaan. Ang features na ito ay mas napaka-convenient din gamitin sa mata traffic kasi sumusunod na lang ito sa galaw ng sasakyan sa unahan kahit hindi nakatapak sa acceleration. Kaya basic handling na lang talaga ang gagawin mo sa mga city driving. Nilagyan pa ito ng lane departure alert na may steering assist na tumutulong para maiwasan ng pag-crash at pagkasagi ng ibang mga sasakyan once na umalis ito sa loob ng lane.
ay nagkakaroon ng warning sa pamamagitan ng mga indicator o vibration. Nilagyan pa ito ng Lane Tracing Assistant o LTA na may kaparehong gamit sa lane departure warning. Meron din itong Road Sign Assist na isang monitoring system na kayang mag-recognize ng mga traffic sign at isang klaseng safety features na rin. Sinamahan pa ito ng automatic high beam, ang headlamp na kung saan ay humihina kapag may nakakasalubong na ibang mga sasakyan at kusa namang tumataas sa mas mababang visibility o yung mas madilim na kondisyon. Nilagyan pa ito ng proactive new safety features na nakadesenyo para magbigay ng assistance sa mga pagpipreno, pagtakbo ng sasakyan at sa pagmamaneho. Ibig sabihin nakadesenyo ang features na ito para sa malawakang safety sense na ang tanging trabaho ay magbigay ng mas kontroladong pag-andar sa loob ng kalsada. Halimbawa, kinakailangan ng agarang preno, mabilis at ligtas na pagpapatakbo at kontroladong pagmamaneho. Sa kahit ano pang klase ng kondisyon ng kalsada, ito ay mas magagamit mo nang ligtas sa tulong nitong proactive new safety features. Ang bagong Land Cruiser ay nakakuha rin ng blind spot monitoring system, ng rear cross traffic alert features para sa mga pagpapaatras at ng isang trail merge warning features na para naman sa mga towing. Nilagyan din ito ng front cross traffic alert na nagbigay ng mas malakas na sensor lalo na sa mga hindi kabisadong kalsada na may mga bigla na lang sumusulpot sa harapan. Meron itong 3-point seat belt for all seating position na may driver side emergency lock retractor o ELR na automatic na nag-i-extend sa mga normal driving. Pero kapag nagkaroon ng kumusyon, paggaan o full stop, ay automatic ding itong humihigpit para maproteksyonan ang mga occupants. Nilagyan din ito ng adjustable front and second row outboard seatbelt anchors, driver and passenger active seatbelt pre-tensioner system with force limiters, at isang child protector rear door locks and power window lock control. Kaya kahit ang mga batang pasahero o kahit sino mang nakaupo sa loob nitong modelo ay siguradong secure at safe bawat biyahe dito sa Land Cruiser 2025 model. Meron din itong front and rear parking assist with automatic braking, integrated backup camera display with projected path, at isang 360 o around view monitoring system na kung saan makikita naman ang buong paligid nito. Sa loob nitong sasakyan gamit ang mga kamera na nakapalibot dito. Meron itong anti-theft system with engine immobilizer, isang safety exit alert, may tire pressure monitoring system o TPMS na may direct pressure readout and individual tire location alert. Meron itong Star Safety System na may kasamang Enhanced Vehicle Stability Control o VSC. May traction control system na mas magagamit mo naman sa mga off-road ride adventure. Nasinaman pa ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng preno. Sinamahan ito ng Electronic Brake Force Distribution o EBD at isang Brake Assist o BA. Ang Smart Stop technology ay dinagdag din para mas mapabuti ang mga pagpipreno lalo na sa mga emergency braking. Ang interior nitong bagong Land Cruiser ay napapalibutan ng 9 na pirasong mga airbags para mas ligtas din ang mga ulo ng pasahero lalo na sa matinding impact. Meron itong advanced airbag system na may driver and front passenger dual stage airbags, may driver and front passenger seat mounted side airbags, at may driver and front passenger knee airbags. Meron nitong front passenger seat cushion airbags at front and rear side curtain airbags. Ayan naman, ang impact ng malakas na pagkabangga sa loob ay hindi masyadong malubha sa mga pasahero nito sapagkat sasaluin lang ng mga airbags na puputok kung sakaling magkakaroon ng matinding banggaan. Para naman sa mga off-road features, itong Toyota Land Cruiser ay nilagyan ng crawl control na nakadesenyo para sa mahihirap na terrain na nagbibigay tulong sa driver para mas makontrol ang acceleration at pagpipreno. Para makapag-focus ang driver lang sa manubela at hindi sa lakas ng pagpiga ng acceleration o paggamit ng preno. Trabaho na ng crawl control na i-manage ang tamang bilis at pagpapahinto ng sasakyan sa mga oras ng terrain o kahit saan mang off-road adventure. Kaya naman hindi mo na kailangan pang maging bihasa
sa pagiging off-road driver dahil sa safety features na ito. At ang panghuli, ang multi-terrain selector na mas mapapakinabangan natin sa mga off-road ride trips. Itong bagong Toyota Land Cruiser ay nag-range sa estimated price na 5,752,000 hanggang sa 6 million pesos.